Yo, what's up guys? Ito na nga po mga sangkay. May lumalabas po ngayong pangalan na isang Pilipino daw po na nasa listahan ng Epstein file. Nako, tingnan po natin ito. So may mga Pilipino daw pong nakita mga sangkay sa Epstein files na kung saan may involvement daw po kay Jeffrey Epstein. So ngayon, kalat na kalat po ito sa social media mga sangkay. At alam nyo ba na noon, actually hanggang ngayon mga sangkay, may mga nababalitaan po tayong nawawalang mga bata. So ngayon, titingnan po natin ang balitang ito mga sangkay o yung information kung ano nga ba ang totoo tungkol dito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, tayo po ay 1.6 million subscribers na. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, eto na mga sangkay, tingnan po natin. Ang dami pong revelasyon, ano? May nakita kasi mga sangkay. Ito may nag-post. Ito, hindi to galing sa atin. May nag-post mga sangkay. Mula po dito sa post ni Teyatan, may pangalan, ito po, Roberto Ongpin, former minister. Actually, ano to mga sangkay? Dati pong ni-research ko sa Google, dati po siyang tauhan ni Ferdinand E. Marcos. Ayan, Roberto Ongpin. Try nyo na lang po hanapin mga sangkay. Siya po ay pumanaw noong February 4, 2023. Nandun daw po siya sa listahan. Ayan po mga sangkay, oh. Ito po yung Epstein file. Deal. Pero, eto mga sangkay, mukhang sa business ito. Related po siya sa business. Deal in the Philippines, partnering with RVO, who is former Minister of Trade and Industry, Philippines, and who owns today 22% of business. O, ayan mga sangkay. Ngayon, ang lumalabas na pangalan ay ito siya. Pero, hindi po natin alam kung ano meron kasi dito, business ang nakalagay. Hindi naman talaga kung anong kalokohan ang ginawa. Kasi may mga iba doon related po sa business. So ngayon mga sangkay, ito na. Tingnan po natin kasi may iba pang information. Ito. Marami daw po sa mga kasambahay ni Epstein o mga tauhan niya, Pinoy. So nakakagulat mga sangkay. At alam nyo ba, matagal na pong nangyayari na marami pong mga nawawala sa Pilipinas. Nakakagulat lang ito po. At yung mga nawawala mga sangkay, ito. Mga mababang edad na mga Pilipino. Ngayon mga sangkay, mamaya tingnan po natin yan. Pero eto, panoorin po muna natin itong information. Alam mo ba ang salitang Philippines ay na-mention ng 1,073 times sa Epstein Files? Bakit? Kasi ang kasambahay ni Epstein ay mga Pinoy. Mga kasambahay niya, mga Pilipino. Ito na siguro yung pinakasensitibong content na gagawin ko. The latest release of files related Jeffrey Epstein is shocking. Of the release of more than 3 million Epstein files from the US Department of Justice. Have you ever been convicted of a crime? Yes. Sino nga ba si Jeffrey Epstein? Okay. So ayan mga sangkay, ang sabi dito, mga kasambahan niya, mga Pilipino. No, maraming information dito related po dyan. Ngayon, balikan lamang po natin mga sangkay ito. Tingnan po ninyo. Ito yung video na nilabas ko nakaraan. Mula rin po sa Epstein file na kung saan kunwari may gagawin silang negosyo sa isang bansa.
kunwari related sa business, pero may more deeper na mission sila sa isang bansa. Pakinggan po natin. This one's in Thailand. Ito, wala silang kamalay-malay na recorded po itong kanilang mga kwentuhan dito. Mga bilyonaryo, mga sangkay, mga mayayaman. This one's in Thailand. Been to Thailand before. Have you? Beautiful. Beautiful, beautiful. What comes with the island? There's a small villa there. You could practically go. So they're building things. Yeah, there's Do the islands come with the children, or the children This imported island- after? Kita nyo mga sangkay kung sinong pinag-uusapan nila? Mga bata. This island does have a small school. There are children. Okay, Di ba? May malapit daw na eskwelahan. Diyan. Ng mga bata, sabi dito mga sangkay. so I don't know if that was, Yeah, if what countries are near to abduct them from. Cambodia. Kita nyo mga sangkay, nakita nyo yun? Ito, oh. Grabe. Cambodia, Thailand, Laos, Vietnam, Philippines. Philippines, the Philippines. Nabanggit tayo dito mga sangkay. Of course. The Filipinos, you know, if they're not being a nurse, they're being your crew. Okay? So, True. yeah. So, What age ranges? Grabe. Anong edad daw nagre-range? Ayan po. Grabe, no? Nakakilabot. Ngayon, kung babalikan po natin dito mga sangkay, maraming beses na po napabalita na may mga nawawala nga po sa ating bansa na mga Samantala, tila hindi umuusad ang maraming kaso ng mga nawawalang bata. You see, guys? Noon pa po, mga sangkay, nangyayari na po ito. Until now, wala po itong solution. Up to now, wala po itong solution. Ang problema kasi, wala pa tayong ahensya na tumututok sa mga ganitong kaso at wala pa rin naipapasang batas para makatulong sa pagresolba sa problemang ito. Narito po ang special report ni Deo Bugawisa. Sa bawat araw na lumilipas, parang kandilang natutunaw ang pag-asang makakapiling pangmuli ni Mang Arnel, ang anak na mahigit 1 taon nang nawawala. January 24 po, noong 2012, napagalitan po na parang nagtampo, umalis. Sundan namin, sa kabilang way po pala dumaan. Sinuyod na raw nila ang buong Metro Manila at kung ano-anong ahensya na ng gobyerno ang kanilang hininga ng tulong para mahanap ang anak na may karamdaman daw sa pag-iisip. Kaya hindi na namin siya makita. Para sa din po ng loob yung... So marami po itong mga sangkay, marami po mga kaso nito sa Pilipinas. You know? 39 nawawala sa Metro Manila. Ayan po mga sangkay. At that time po yan halos taon-taon may ganitong kaso. So hindi ko alam, malay natin, related po ito sa pinag-uusapan nila dito. 'Di ba? Kasi ang hirap lang banggitin dito sa YouTube mga sangkay, pero ang lala po ng ginagawa nila sa mga nakukuha nila. Hindi po pang normal na tao mga sangkay, nakakakilabot po talaga. Kaya nga po itong ni-reveal dito, sobrang lala mga sangkay. Itong sabi dito mismo mga kasambahan niya mga Pilipino. So ang tanong dito kung mga Pinoy ito, ibig sabihin, may alam sila, di ba? Alam mo bang ang salitang Philippines ay na-mention ng 1,073 times sa Epstein Files? Bakit? Kasi ang kasambahay ni Epstein ay mga Pinoy. Ito na siguro yung pinakasensitibong content na gagawin ko. Di ba? Tapos, mga sangkay, ito mga high profiles, mga client niya. Actually, di po ito mga client eh. Mga tropa niya, ito mga sangkay. May mga iba na nagsasabi na kaya daw po ang lakas ni Epstein kasi may mga hawak siyang mga dokumento dito sa mga bilyonaryo. Pero hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi, kung ganun na parang binablockmail sila, wala nang lalapit sa kanya na mga iba pang bilyonaryo. 'Di ba? At saka mga maliban sa billionaires, makakilala pa pong taong makakapangyarihan. Mababaw po yung dahilan na sasabihin na parang blackmail. Binablockmail itong mga bilyonaryo. Hindi mo mabablockmail yung mga yan.
Lalong-lalo na po ito mga presidente. Di ba? Ito, si Bill Clinton, no? May mga ano pa, may mga leader pa po ng ibang mga bansa. Like doon sa Europe, mga sangkay na involved. Mga prinsipe, di ba? Pambihira, hari. So, dami po mga kilalang tao, mga sangkay sa celebrities, Hollywood. May mga involved din dito. Para sa kanyang mga high-profile clients. Kumbaga, naging concierge siya o parang bugaw para sa mga celebrities at powerful people. At kapag humingi ka ng pabor sa kanya, ibig sabihin nun, hawak ka na niya sa leeg. Medyo ano ko dyan, mga sangkay, medyo hindi po ako pabor sa ganyan. Hindi pabor. Hindi po ako, kumbaga hindi po ako naniniwala na ganun po. Ganun po kumbaga ganun po kababaw na sabihin na parang hawak ka na sa leeg kasi meron silang hawak na ganito. Hindi. Lalong-lalo na kapag presidente ka, sabihin mo lang yung ano yan eh. Sabihin mo lang na arestuhin mo yan, tapos kunin yung lahat ng documents. 'Di ba? Pero hindi. Mayroong malalim talaga dyan, mga sangkay, na pakikisama. Ito mga world leaders at mga bilyonaryo, kung bakit parang halos yumuko sila dito kay Epstein. Ito yung mga files, mga sangkay, sobrang dami. Ito, galing lahat yan sa Epstein files at sobrang dami nila. Tingnan nyo tong scroll bar habang bumababa. Libong-libong images ang kailangang isa-isahin. Ang matindi dyan, mga sangkay, ano pa lang yan ha? Sobrang dami na, 1% pa lang. Alam nyo kung ilang peraso yan? 3.5 million na files. 1% pa lang ang nilalabas. So kung ilalabas yun, mas marami pa po tayong malalaman. Pwede ka pang mag-search by name. I-click mo lang kung sino, like Jeffrey Epstein, Bill Clinton. At sa ilang mga photos na lumabas, makikita si Bill Clinton na sobrang komportable sa hot tub at swimming pool. At may mga larawan din ni Michael Jackson, no? At Diana Ross. Hindi lang yan. Ayon pa sa isang tweet, ang salitang Philippines daw ay na-mention ng 1,073 times sa Epstein files. Grabe. Ang word na Filipino naman, 126 times. Bakit? Kasi ang ilan sa mga kasambahay ni Epstein ay mga Pinoy. Mga Pinoy, ayun po. At ayon pa sa isang post, may isang Facebook account daw ng isang Filipino couple na lumabas kung saan may litrato sila kasama ang kanilang boss na si Jeff way back 2010 pa. Pati na rin ang iba pang mga sikat na personalidad na lumitaw sa mga Epstein files. Active pa rin yung account pero matagal na silang walang post. Sa totoo lang, posibleng hindi na rin sila buhay ngayon. Matagal na silang walang post sa kanilang profile. Yun lang. Sa ngayon, tuloy-tuloy. So ngayon, mga sangkay, yan po yung mga itong mga lumalabas is base po no sa mga lumalabas na files mula kay Jeffrey Epstein. No, na may mga Pinoy po siyang kasambahay. Grabe, no? Ano kaya ang meron talaga? Ako napapaisip ako eh. Ano ang involvement ni Epstein sa Illuminati, Deep State, Secret Society, Rothschild? At ano ang involvement niya sa satanic activities sa ating mundo? 'Di ba? Kabahagi ba siya sa idideklarang New World Order? Kung mangyayari 'yon, alam nyo, sa Epstein file, mga sangkay, delikado daw po yung mga malalaman natin kung ilalabas lahat. Kasi lahat pala ng event sa buong mundo na nakakatakot, planado. Orchestrated, mga sangkay. Ganun po katindi. Grabe, no? Well, ano po ang inyong opinion? Ito ay nagpapatuloy ngayon, mga sangkay. Marami na po ang nanawagan na ilabas lahat. Pero sa sobrang dami at sa sobrang masiselan, mga sangkay, ng mga information, tila baga hinaharang. No? Kahit po kahit nga si Trump, mayroon din po, mga sangkay. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.